Nilinaw po ng State Auditor ng COA na preliminary findings pa lamang at wala pang natutukoy na konkretong paglabag sa pag-i-issue nila ng Audit Observation Memorandum sa Office of the Vice President. Inilatag din po ng defense team ang ilang dokumento na nagpapatunay na hindi lamang si VP Sara Duterte ang pangalawang pangulo na nabigyan ng confidential funds. Ibabalita po yan ni Mar Gabriel. Mar! Sa Day 12 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ipinagpatuloy ng prosecution panel ang kanilang direct examination kay Attorney Roderick Wamil na dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Office o COA-ICFAO. Sumentro ang testimonya sa liquidation report ng OBP para sa tig 125 million pesos na confidential funds para sa first, second at third quarter ng 2023. Inusisa rin ang liquidation ng Department of Education para sa 112.5 million pesos na confidential funds na hinati naman sa tig 37.5 million pesos para sa tatlong quarter mula February hanggang September 2023. Base sa Fiscal Financial Plan ng DepEd, kasama raw sa paggagamitan nito ang para sa prevention, elimination at reduction ng recruitment ng New People's Army sa hanay ng mga guro at mga estudyante. Kasama rin dito ang abuse prevention, anti-illegal activities at anti-terrorism program sa mga paaralan. Pero base sa obserbasyon ni Attorney Wamil, kulang din ang mga dokumento para sa liquidation ng pondo. Consumption na na-convert for personal use or benefit, ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito. Move to strike, No Your further Honor. Move to questions. strike. That is out of order, Your Honor. No further questions, Your Honor. So Move to strike. stricken from the record. Pinuna rin niya ang liquidation report kung saan nakasaad na ginastos ang pondo para sa MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses na hindi raw pinapayagan sa ilalim ng Joint Memorandum Circular 2015-01. Ito ba ay allowed as liquidation ng confidential funds under your joint circular 2015? Kung MOE po yung expense, hindi po siya kasama doon sa specific enumeration ng joint circular under item 4.8. Pero sa cross-examination ng defense team, isang dokumento mula sa General Appropriations Act of 2023 ang ipinakita ni Attorney Michael Powa na nagsasabi na pinapayagang gamitin ang confidential funds sa MOOE. Iginiit din ng defense team na ang confidential funds ng OBP at ng DepEd noong 2023 ay nakapaloob sa GAA habang inaprubahan naman ng Pangulo ang confidential funds ng OBP noong 2022. So, dito po sa page 376, volume 118, number 52, ng General Appropriations Act FY 2023, klarong-klaro po na ang confidential, intelligence, and extraordinary expenses is under maintenance and other operating expenses, which is the MOOE. Nakasulat po na MOOE, replenishment of cash advance under maintenance and other operating expenses authorized under page 376 of RA number 11936, which is precisely the page of the GAA. Yes po. Yung MOE kasi is very broad. So Yes, hindi po. lang confidential fund yung covered niya. Particular document, Your Honor, should not even be testified to because we don't know its provenance. For all we know, we don't know where this document came from. Your Honors, may I We comment? object, therefore, to this May document. we comment? Inilatag din ng defense team ang ilang dokumento na magpapatunay na hindi lang si Vice President Sara Duterte ang pangalawang pangulo na nabigyan ng confidential funds. Date of issue, December 22, 2014. Yes po, nasa ICFAO na po. Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question. That's the question to ICFAO actually because yun po yung, ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds. Ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014. Ipinakita rin ni Attorney Powa ang kopya ng Commission on Audit Circular 92-385
na inisyu noong October 1992 kung saan pinahihintulutan ang hindi paglalabas ng mga detalye ng ilang confidential activities. Meron lang po ditong whereas clauses. Whereas these intelligence and confidential activities by their very nature are highly sensitive and confidential operations or missions, the details of which cannot be divulged without posing a threat to national security or to the success of the mission. Can you please? Can I see? It's likewise Your Honor, mentioned in the Joint Circular 2015. Observation for the record that 2015 supersedes this circular cited by Counsel for Respondent, which is dated 1992, Your Honor. For the record. Noted. Thank you, Your Honor. Proceed. But again, we'd like just a counter manifestation that the repealing clause under JC 2015-01 states, and I quote, all circulars, memoranda, rules, regulations, and other issuance inconsistent herewith are deemed repealed and superseded accordingly. So the repealing clause in 2015-1 did not specify COA Circular 92-8985. Precisely our point, Your Honor. Aminado rin si Atty. Wamil na may mga batas na sadyang nagbabawal sa paglalabas ng mga confidential information. You being a lawyer, sir, you are aware that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? You being a public officer under 6713, alam niyo rin po na hindi po pwedeng basta-basta mag-disclose without the authority ng mga confidential information. Nilinaw naman ng defense team na sinagot ng OBP ang mga inilabas na Audit Observation Memorandum o AOM ng Commission on Audit. Aminado rin si Atty. Wamil na ang pag-i-issue ng AOM ay initial findings pa lang at hindi nangangahulugan na may mga konkreto ng paglabagang OBP sa kanilang mga liquidation. On your findings, AOM, di ba? Tapos yung notice of suspension para sa OVP and the AOMs for DepEd. These are preliminary findings, correct? Yes po, kasi nire-require pa naman si agency na mag-justify yung findings and submit the documents being sought po dun sa... Opo. At may expressly po ba na nakasulat na may niisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. Wait, don't answer. Uy. Pagka nag-issue po kayo ng AOM, Audit Observation Memorandum, failure to liquidate na po ba yun? O may mga observation pa lang kayo? Kailan masasabing may failure to liquidate na? No? Pag may notice of disallowance na, notice of suspension, o AOM pa lang? Yung pag-issue nyo po ba ng AOM, pasok na sa failure to liquidate upon due demand o hindi pa po? Hindi pa po sa AOM, Your Honor. Kasi wala pong due demand sa AOM. Yes po. At masasabi mo rin bang wala pang failure to liquidate? O meron na? Pag sa AOM po wala, pero pag sa NS po, since meron ng first issuance which is considered as demand, so meron na po sa NS. So, As po siya. AOM wala pa. Pag NS, meron ng demand at Opo. meron ng failure to liquidate. Opo, since sa AOM po, So, recommendatory lang po ang function ninyo. Hindi po kayo nagde-decide pagdating sa, lalong-lalo na pagdating sa notice of disallowance. Tama po ba? yes po, it's the function of the Commission proper. Thank you. Thank you. Mar Gabriel para sa 100% balita.